Jiggy, dinismiss nga ng 2nd Division ng COMELEC yung inihayang disqualification case laban kay Senator-elect Erwin Tulfo. Napagsama-sama raw kasi yung mga grounds ng reklamo sa iisang petisyon na labag sa Section 23 ng COMELEC Rules of Procedure. Nataon naman sa araw ng pag-dismiss ng disqualification case ang panunumpa ni Senator-elect Erwin Tulfo ng katapatan sa tungkulin sa harap ng isang barangay captain sa Maynila. Ikinalugod naman ni Tulfo ang mabilis na aksyon ng COMELEC. Parang paulit-ulit na lang. Citizenship, nasagot na eh. Nasagot na, gago. Anong sagot mo? Ano ba sagot mo doon sa citizenship sa'yo? Anong sagot mo? Sinabi mo ba na nandugas ka talaga? Na nandaya ka? Hindi ba inamin mo yan? Nagsilbi ka pa sa military? So, ang sagot mo doon sa paratang sa'yo is, oo, totoo. Totoo yung paratang sa akin. So dahil umaming ka na, okay na yun? Hindi yun eh. Hindi pwedeng ganun. Umaming ka doon sa kasalanan mo, therefore dapat mas lalo kang hindi umupo. Kasi nga may kasalanan ka eh. Ginawa mo, bukod sa libelist ka na, o dahil may guilty rin to sa kasong libel eh. Bukod sa nang la-libel ka na ng tao bilang isang broadcaster ba yan o isang media man, eh nandugas ka pa ng pagkakakilanlan mo. Tapos na-dismiss yung kaso mo, masaya ka dun. Walang honor sa isang taong mandurugas. With the beat with DJ Glenn on the mix. Yo! Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag. Ayan. Marcos Bangag. Oy, magandang araw. Mga banateros worldwide. Ayan, at tayo ay nandito na naman. Pasensya na, hindi ako nakapag-upload this past few days. Dahil tayo ay may inasikaso lang na importante. Pero we are back. At dito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. Wag po ninyong paniniwalaan ang lahat ng mga sasabihin ko. Dahil tayo po ay walang basihan, tayo ay walang silbi, at tayo po ay walang kakwenta-kwenta. Kaya yung mga malalambot ang puso dyan, hindi po ito ang channel para sa inyo. Itong channel na ito ay para lamang sa mga loko-loko na mga banateros sa buong mundo. Another day, another uratan session with yours truly. At pag-uusapan natin ng malupit ang lahat ng mga balitang walang silbi sa bayan. At ating pasasakitin na naman ang mga puso, ulo, atay at balumbalunan ng mga kawatan, mga magnanakaw, mga buwisit, putok sa buho, mga hindot, mga kumag, kupal, lahat ng mga magnanakaw, mambubudol, sinungaling, adik, bangag. Sa ating lipunan yung mga imbalido walang silbi. Yung mga nagpapalaki lang ng itlog, betlog diyan sa gobyerno, yun pong mga bumubutas lamang ng silya. Yung nararamdaman mo lang kapag eleksyon. Yung mga nandurugas sa eleksyon, mga hinayupa kayo, hindi natin yan tatantanan. Ang mga demonyo, Santanas, Judas, Barabas, Hestas, atin pong pahihirapan at atin pong susunugin ang kanilang mga kaluluwa kahit na wala silang mga kaluluwa.
Oh, ha? Oo, atin pong pag-uusapan ng mga balitang hindi natin na-discuss nitong mga nakaraang araw na sobrang importante. Oo, at syempre lalagyan natin yan ng twist. Maraming salamat sa lahat ng mga banateros na walang sawang mga banateros na walang sawang tumatangkilik sa ating channel, mga bagong subscribers natin. Salamat po sa inyong mga like, mga share, mga comment. Importanteng mga comment nyo kasi bukod sa akin na binabasa ko yan talaga lahat, as in talagang binabasa ko yan isa-isa. Importante na nakikita noong ating mga binabatikos dito. Oo, yung mga comment ninyo para alam nila na mga totoong tao kayo. Baka sabihin nila mga zombie kayo, mga robot kayo, AI kayo. Para makita nila na talagang naiintindihan ninyo yung inyong mga pinapanood. Kahit na wala tayong kakwenta-kwenta. Hindi ba mga bossing? At ano pa nga ba? Di simulan na natin ang ating palatuntunan sa isang panaginip. Hayop na yan. Oo, hayop na yan. Mantakin mo. Oo, nanaginip ba naman ako mga bossing? Kaya ako, ang aga-aga pa, ito mo ang laki pa ng eyebags ko. Grabe yung panaginip ko mga bossing. Ay, nawala. Oy, grabe. No, yung panaginip ko ang tindi. Kasi ganito mga bossing ako'y natutulog na mahimbing. At ako'y nanaginip po. Gusto ko lang kwento yung panaginip ko. Nanaginip kasi ko na napakasamang panaginip talaga. Ako'y talagang nagising ako. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Dahil sa sama ng panaginip ko. Alam nyo kung ano yung panaginip ko mga bossing? Nanaginip daw ako namatay yung mag-asawang Lisa Marcos tsaka si namatay si Lisa tsaka si Bongbong Marcos. Sabi ko, ano ba naman itong panaginip ko? Grabe naman. Huwag naman sana magkatotoo. So nanaginip ako ng ganun mga bossing. So ngayon sa panaginip ko lumubog yata yung sumakay sila aeroplano tas nawala yung aeroplano. Nawala sa impapawid yung aeroplano mga bossing. Di nila saan napunta. So ngayon hinahanap sila nung buong Pilipinas. Hindi sila makita. Ngayon nakita tagpuan yung aeroplano nila, yung Loray na. At talaga namang wala nang pagkakakilanlan yung mga nakasakay doon. Sa sobrang sama ng loob. Noong mga kaibigan nila. Ayun. So yung iba nadali rin. Hindi kasama doon pero binangungot naman. Yung ibang mga kasama nila binangungot, mga kamag-anak. Ngayon, syempre, hinahanap nila kung saan napunta yung mag-asawa. Mga boss. Pumunta muna sila sa langit. Hinahanap nila. Nandito ba yung mag-asawa? Ganun mo kung nandiyan dyan. Bisitahin ko sana, namimiss ko na. Sabi nung isang amiga nila na namatay na rin dahil sa sama ng ugali. So hinahanap ngayon doon sa hinahanap ngayon ni San Pedro na ganyan doon sa kanyang libreta. Wala rito, walang ganyang tao rito. Walang ganyang napunta rito. Nako. Oo nga pala. Wala nga palang ganyan hindi sigurado, hindi mapupunta yan dito dahil hindi na mabait yung mag-asawa na yun. Puntahan mo muna dyan sa gitna. Kasi minsan bago pumunta yan dito, may exam muna yan dyan tinan mo doon, nag-i-exam siguro dyan sa purgatorio. Punta sa purgatorio, yung bantay doon sa purgatorio medyo masungit. Sabi, sino yan? Lisa Marcos tsaka Bongbong Marcos. Wala dito yan. Nako po, sabi nila, sa sama ng ugali ng dalawa na yan.
Baka nandoon sa impyerno yan. Sige, punta ka doon. Kumaliwa ka dyan. Kumaliwa ka, tsaka dalawang diretso. Doon yung impyerno. Punta ng impyerno yung amiga nila. Pagdating doon sa impyerno, hinanap. Punta, kumatok. Ang sumagot, si Satanas mismo. Si Diablo. Ano yun? May sungay pa, dalawa. Tsaka nang lilisik yung mga mata. Ano yun? Ano na naman yun? Tanghalin tapat Init. Sabi, hindi ito kasi inaanap ko nga itong amiga at amiga ko. Namatay kasi yun gusto ko malaman kung nasan sila. Tinanap daw ni Satanas doon sa sa umaapoy ng libro niya. Wala dito yan. Wala dito sa impyerno. Saan napunta yun? Sabi nung kay saan napunta yun? Wala sa langit, galing ako dun Wala rin dyan sa purgatorio. Wala din dito sa impyerno. Saan napunta yung dalawa na yun? Sabi ni Satanas, kasi napupunta rito sa impyerno yung may mga kaluluwa. Pucha, baka walang mga kaluluwa yan. Ayun na! Matindi. Walang mga kaluluwa nga pala yun. Kaya ayan mga bossing, hindi sila nahanap dyan sa dyan sa impyerno, sa purgatorio, sa langit. Dahil pucha, ganun katindi, ganun kasama yung mag-asawa na yan. Mga wala silang kaluluwa. Panaginip lang naman yan. Kwento ko lang naman. Nagising ako, tapos sabi ko, tinignan ko yung dyaryo, buhay pa naman. Puta na mamasyal pa. Buhay pa naman, namamasyal pa, nandun pa sa Malaysia. Sabi ko, anong nagawa nila doon? Putang ina, may mga mukha pang iyaharap to. Wala na nga itong konsensya. Mga taong ito, wala pa itong mga hiya. Bakit ko nasabing walang hiya? Alam ninyo, nandiyan dyan siya sa ASEAN. Lahat ng mga bansa dyan, kung matatandaan ninyo, noong panahon ni Pangulong Duterte, all of them wants to have a time with the PRRD. Ganun ka-rockstar ang Pangulong Duterte natin noon. Even Donald Trump, when he attended the summit, wants to have a time with Pangulong Duterte. Ganyan katindi ang Pangulong Duterte natin. Kasi ito naman si Pangulong Duterte, hindi naman siya mahilig sa yung makipag-chami-chami sa mga ibang bansa. Hindi siya mahilig doon. Ngayon, ano siya dyan? Ngayon, nagpunta itong mag-asawang kupal na ito dyan sa ASEAN. Sigurado ko, pag chichismisan tayo dyan, pag nakita sila, ito na yung putang ina yung dalawang Satanas. Ito na yung dalawang walang traidor sa bayan. Buta, mag-i-speech pa yan ng kakapal ng mukha na interest ng bayan, interest ng Pilipinas, interest ng mga Pilipino sa abroad, ulul. Utang nang yan. Paano mong sasabihin na you are concerned about the interest of the Filipinos kung pucha, sarili mong lahi, pinagkanuno mo, hayop ka. Kaya nga masasabi mo na talaga, walang mga kaluluwa, walang hiya ang mga buwisit na yan. Talagang wala na talaga. Grabe ang ginagawa sa bayan, kahihiyan ng mag-asawang kupal na yan. Di bale? Konting panahon na lang. Tapos ito pa, may mga nangyayari pang mga rigudon-rigudon. Sabi ko nga, binaboy nitong mga hinayupak na ito. Binaboy nila ang electoral process sa Pilipinas. Binaboy nila ang justice system sa Pilipinas. Binaboy nila ang Pilipinas. Lahat. Uunahan na natin, mga bossing uunahan na natin doon sa ano na natin yan. Pagpahingayin na natin yung natin. Background music natin. Uunahin natin yan, mga bossing, yung pambababoy nila sa hustisya sa Pilipinas. You have to understand, mga bossing, for the first 3 years, ang mga nagawa nito sa bayang Pilipinas, itong kupal na pamilya na ito, puros kabwisitan lang. Sabi ko nga sa inyo, kita nyo, nanalo na si Aimee na nahimik na.
O hindi ba yung mga Marcos na yan, walang mga silbi talaga yan. Yan yung mga tao na kahit mawala ikasisiya mo pa. Sabi ko nga sa iyo nung nanaginip ako kanina eh. Nung nagising ako, kasese ako eh. Pagka tingin ko ay panaginip lang pala. Oo, nalungkot ako pero okay lang sabi ko. Oo, okay lang, the day of reckoning will come soon. Sa mga taong mga walang ginawang mabuti para sa mga kapwa nila. Oo, karma is just around the corner. Ika nga. Digital na yan. So una natin yung kawalan ng hustisya. O kita ninyo, anong nangyari nitong nakaraan? Itong malicious mischief na ikinaso kay Abalos at saka kay Marbil. Natuwan-tuwa si Marbil Oo, itong ikinaso sa kanila mga bossing, inano nila yan, na-dismiss. Alam nyo kung saan na-dismiss? Na-dismiss yan dyan sa Department of Justice. Tuwan-tuwa ang putang Abalos at saka itong si Marbil dahil daw siya daw ay makapag-retire ng walang kaso. Okay lang, pag-retire mo, dun lahat ng kasong mo lalabas. At by then, wala ka ng kapangyarihan, wala ka na sa power. Ayan na, oo, mararamdaman mo na unti-unti yung kamay ng batas na binaboy ninyo ay unti-unti will come after you. O, ikaw din Abalos. Mababa lang naman kasi yung kaso ng malicious mischief. Pero nakakatawa kasi yung si Boying Rimulya, syempre ang prosecutor, ang DOJ, si Boying Rimulya, syempre kaibigan niya yan. Kasapakat niya yan dyan sa yung mga nangyari dyan sa KOJ Siege, hindi ba? 16-day yun. Nakita nyo naman na ang ginawa noong pumasok sila dyan ng 16 days. Sabi ko nga sa inyo, unlawful yung ginawa nila dyan. Unlawful occupation yung ginawa nila dyan. Talagang lahat ng mga pinagagawa nila dyan is terroristic. Terroristic act talaga yan dahil na-terrorize yung buong compound at yung buong Davao dahil sa ginawa nila. So, masasabi ko talaga terrorist attack yan eh. Yaang ginawa nila dyan eh. Dahil wala naman silang mabuting ginawa dyan. So, with all the physical evidence and with all the video evidence that we have and that we got, during those times, maniniwala ba ang taong bayan na wala silang nilabag na batas doon sa 16-day siege? So, dyan pa lang, binaboy na nila ang batas sa Pilipinas. Binaboy nila ang batas sa Pilipinas. Pangalawa na pambababoy nila sa batas ng Pilipinas Yung syempre yung ginawa nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Na meron na siyang na-dismiss na yung kaso ni Pastor Apollo Kibuloy 4 years ago. Na-dismiss na yan tapos binuhay pa nila ang masaklap, dinagdagan pa nila. Dinagdagan pa nila ng human trafficking para para hindi makapag-bail si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi makapag-bail kasi nga ang plano talaga nila is to ruin the Dutertes because alam nila na si Pastor Apollo Kibuloy ang spiritual guide at ang nagfa-finance daw. According to them, nagfa-finance daw sa mga Duterte. Kaya ayan, tinrabaho nila. Saan ka naman makakita ng isang rape case? Rape case daw saan ka makakita ng isang rape case na kahit isang ebidensya wala? Kahit isang ebidensya wala talaga as in wala. Walang medical legal, walang blatter, meron lang statement. Pero walang physical evidence that can prove that yung kanyang mga sinasabi may katotohanan. As in zero, mga bossing. As in wala. Suntok sa buwan. Actually, this was even dismissed before diyan sa Davao City. Ang nag-dismiss nitong kaso na to, alam niyo kung sino? Ang nag-dismiss ng kaso na to ay mortal na kalaban, kaaway ni Pangulong Duterte. Alam naman natin na si Pangulong Duterte at si Pastor Apollo Kibuloy ay iisa lang yan.
Iisang lahi lang yan. So, kung ang galit mo kay Pangulong Duterte, siya rin galit mo kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero when this was reviewed by the City Prosecutor of Davao, which is an nemesis or arch enemy of Pangulong Duterte, even that person dismissed this case kasi daw wala talagang kakwenta-kwenta, walang ebidensya, walang probable cause. So this was dismissed before. Na ang ginawa nila, biglang binuhay nila. Alam nyo ba na noong nahuli yung anak niya ni Secretary Boying? Ito, huwag kayong maniwala sa akin kasi hindi naman ako nagsasabi ng totoo. Gawa-gawa ko lang tong kwento na to eh. Pero alam nyo ba nung nahuli yung anak ni Boying Rimulya sa droga diyan sa kanilang tahanan? Lahat ng mga media outlet talagang binabanatan yan, no? Talagang nagre-request kay Boying Rimulya na mag-resign siya. Kasi nga naman, conflict of interest, ikaw ang prosecutor, tapos yung anak mo dadalhin sa prosecutor. So, sino ba namang gago ang ako prosecutor ako, tapos amo ko yung tatay nitong sesentensyahan ko? Sasabihan ko na may probable cause, diretso kaso, may mga ganon, di ba? So, ang ginawa na lang, parang ni-request natin ni-request ng taong bayan na si Boying Rimulya will step down para umandar ng maayos, hindi maimpluwensyahan yung batas. Tingnan nyo nangyari. Ang ginawa ng abogado nung anak niya, hindi na nag-file ng yung counter affidavit. So may kinakaso ang pulis, hindi na siya nag-counter affidavit, diretso na kagad sa kaso. Diretso na kagad sa korte. Ano nangyari doon sa kaso ng anak niya? Hindi ba dismiss na? Di ba? Magugulat ka pa ba yung kaso nga nung anak niya may physical na ebidensyang nahuli, na-dismiss pa. Ito pa kayang kay Abalos tsaka kay Marbil, nakasapakat niya. Bakit ko masasabing kasapakat niya? Nung nandiyan tayo sa KOJC, 16 days mga bossing, na nandiyan tayo. Actually, hindi lang 16 days, ang buong buwan. 2 weeks before pumasok itong mga hinayupak na mga ito, nandiyan na tayo, nagbabantay na tayo. Kasi ilang beses nilang inuurot-urot yung parang gustong pumasok, aatras, ilang beses silang ganun eh. So nandiyan tayo, noong pinasok na yan, kinaumagahan, nag-issue ang judge. Actually, hindi, kinalunisan, nag-issue ang judge ng Davao ng temporary restraining order. Pinalalabas silang lahat, pinaalis sila doon kasi nga unlawful yung kanilang occupation. Kasi ang dami mong pwedeng talagang mantakin mo ang warrant of arrest na ginamit mo sa ibang tao. Ang address, Pasig. Ba't nandun sila sa Davao? Hindi ba? Tapos ang kanilang hunch, reason to believe that he's there. Naghukay sila ng naghukay, naghahanap yata ng Golden Buddha, mga putang ina. So ang dami na nilang mga ginawa doong kabulastugan. Yung mga tao di na makatulog, hindi na makapasok sa sarili nilang mga bakuran. Yung mga bata hindi na makapasok sa eskwelahan. May eskwelahan doon na hinukay sila. Simbahan, hindi na masimbahan. So napakaraming unlawful na nagaganap doon. May temporary restraining order. Hindi nila sinunod yung TRO. Dinimanda pa ni Boying Rimulya yung judge na nag-issue ng TRO. Saan ka naman? So dyan nila talaga makikita mo, binababoy nila yung batas sa Pilipinas. Hindi ba? So after nyan, after everything, ngayon lang yung sinasabi ko na yung si Boying Rimulya, SMNI, lumapit yan sa SMNI, binigyan niya ng pagkakataon ni Pastor Apollo Kibuloy para maipaliwanag niya yung side niya nang hindi siya minamak ng media. Nung araw na yun, sinabi din niya na yung kaso mo, i-dismiss na natin. Kasi nga mayroon ng emotion doon sa kanyang parang sa kanyang kaso, i-dismiss na natin. I-dismiss na sana yun Kasi nga walang probable cause. Tapos biglang nagbago, instant 360. Biglang nabuhay lahat ng kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Dinagdagan pa ng human trafficking para meron siyang kaso na hindi siya pwedeng palabasin, no bail. No bail, no bail. Imaginein mo ang isang Franz Castro na guilty na
guilty na of child abuse, nakakalabas, nakakapagsalita pa against sa mga Duterte, samantalang si Pastor Apollo Kibuloy, na-dismiss na yung kaso, nabuhay ulit, dinagdagan pa, dinala pa dito sa Maynila. So ganyan nila minamanipulate ang batas. O ngayon mga bossing, merong bail hearing si Pastor Apollo Kibuloy na medyo matagal na. Yung bail hearing mga bossing is yan ang magiging vindication ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya talagang magdasal tayo na yung judge na humahawak nung kanyang bail hearing ay sana mag-act according sa batas. Oo, kasi mga bossing, if Pastor Apollo Kibuloy will go out at makapag-bail siya, it means na yung kaso against him is really weak. Kaya nananalangin tayo, ito ang magdi-define ng mga gawa-gawang kaso kay Pastor Apollo Kibuloy. Itong kanyang bail hearing. Because dyan sa bail hearing, mga bossing, pinag-usapan dyan yung merits ng kaso, yung mga ebidensya na hawak nila, ititimbangin yun. Malakas ba yung kaso? Kasi kung hindi malakas yung kaso, dapat hindi natin hinuhold itong tao na to. So let us give him the opportunity to post bail dahil mahina yung kaso. So sana makapag-post na ng bail si Pastor Apollo Kibuloy kasi hindi pa diyan natatapos ang kaso. Pag nakapag-post na siya ng bail and then magsisimula na yung kaso. Kasi sa batas mga boss, hindi mas dibali nang makapagpakulong ka or makapagpalaya ka ng 10 kriminal, which is ginagawa ni Boying, papalaya ng kriminal, di ba? Ang dami niya ng mga pinalaya GCTA yata dyan sa mga kulungang bilibid. O imbis na magpalaya ka ng 10 kriminal, wag ka lang magkukulong ng isang inosente. Naniniwala tayo si Pastor Apollo Kibuloy ay inosente. Pero it doesn't prove his innocence yet kapag siya ay nakapag-post ng bail. It will not prove na he's innocent, but it will prove na yung mga gawa-gawang kaso sa kanya political lang talaga. Kaya nga sabi ko, okay na din siguro na si Pastor Apollo Kibuloy ay hindi na iproklama. Although alam natin talaga na nanalo si Pastor Kibuloy, mamaya darating tayo diyan. Alam natin na nanalo, pero sa akin parang mas okay na siya ay hindi nakaupo. Bakit? Kasi kapag nakaupo siya, mga bossing, at yung judge ng bail hearing niya ay nag-rule in favor of him, sabihin na naman nila, kita nyo, kaya nagsenador yan para makalaya. Di ba? So at least this time, with a clean slate, si Pastor Apollo Kibuloy will come out victorious of this bail hearing and will show everyone na talagang political lang itong mga ginagawa sa kanyang mga kaso. Pag pagka ang isang no bail na kaso ay nakapag-bail ka, ibig sabihin mahina talaga yung kaso against you. Yung no bail case na final against you, mahina. And syempre, nasa judge yun. Kung pababayaan ba niya na ang isang tao na mukhang pinupolitika lang, inosente, papanatilihin ko sa kulungan. Ano naman yun? Masama, parang si Pangulong Duterte din na alam natin inosente. Kita mo, lahat ng taong bayan gusto siyang maibalik sa Pilipinas. Kasi alam ng Pilipino na inosente talaga si Pangulong Duterte. Wala nga siyang kaso sa Pilipinas kahit isa . Kaya nga ako nananalangin na sana maging fair yung mga judges dito yung judge dito sa
kaso ni Pastor Apollo Kibuloy? Kasi napakarami nating nababalitaan na talaga namang wala talagang ebidensya. How can a rape case be yung magiging siyang reason to yung kanilang mga asset i-freeze, hindi ba? Hindi naman yata tama yun. Na i-freeze mo yung assets tapos ang kaso mo lang rape. In terms of human trafficking, napakahirap paniwalaan ng human trafficking na yun. Bakit? Merong pulis dyan sa Kingdom of Jesus Christ for 16 days. None whatsoever. Wala ni isa na mga miyembro ng KOJC ang lumapit sa mga pulis para iligtas sila dahil they are being held against their will. Na kami ay kinukulong dito. Mantakin mo lahat ng inches, square inches ng Kingdom of Jesus Christ. Inikot lahat ng kwarto, araw-araw pinapasok sa loob ng 16 na araw. Wala silang nakita ni isa na nakakulong, na nakatali, na pinipilit magstay sa loob. Wala silang nakitang ganun sa 16 days na 3,000 pulis yung nasa loob. Araw-araw, umaga, tanghali, gabi, pinapasok lahat ng kwarto doon. Hinahalughog lahat ng kwarto, hinukay pa nga. Wala ni isa silang nakita o ni isang miyembro na lumapit sa kanila saying, "Sir, tulungan niyo ako. Ako po ay ayaw ko na nandito pero kinukulong nila ako." Wala po silang nakitang ganun. So, yung pong human trafficking, malabong-malabo na. Malabong-malabo na. Oo. Kasi lahat ng mga tao na nandoon sa loob na yun, galit na galit nga yung mga tao, pinalabas sila ng police, if you remember. Nasa labas ng compound yung mga tao, ayaw nang papasukin ng mga pulis sa loob. O di sana kung merong human trafficking at itong mga tao na to ay being held against their will, di sana nagtakbuhan na palayo yan. Natatandaan nyo, meron 2 araw na hindi makapasok yung mga tao sa loob, nilak na nila. Pati pagkain, bawal pumasok. Yung mga taga KOJC natutulog sila sa kalsada sa labas. Yung mga kwarto nila sa loob ang natutulog yung mga pulis. O kung itong mga tao na to ay being held against their will, nagtakbuhan na palayo yan. Hindi ba, umalis na, sumakay na ng bus kung papunta sa kung saan yan. But the mere fact na lahat ng ito, nung pwede nang ulit pumasok sa loob, binuksan na yung gate, nagpasukan ulit sila sa loob. Yung mga taong nasa labas, ibig sabihin, voluntaryo sila at gustong-gusto nila, nandiyan dyan sila at bahay nila yan. So dun pa lang binababoy na nila ang justice system Ito nga, meron nga actually panawagan si Vic Rodriguez patungkol dyan sa kaso ni Pastor. Huwag ninyong paglaruan ang kaso ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Huwag ninyong paglaruan. Hayaan ninyong gumulong ng patas yung hustisya sa kaso niya. Wala pong kaso si Pastor Kibuloy kagaya ng binibintang ninyo. Bakit hanggang ngayon ay hindi maaksyonan yung kanyang petition for bail? Nagkabuhol-buhol na po yung pagsisinungaling ng witness ng prosecution. Hanggang ngayon hindi po maaksyonan yung kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. I know it's an equal and independent branch of government, yung judiciary. But ako naniniwala, magiging maisog yung presiding judge dyan at kanyang magbibigay pa siya ng ayon sa ebidensyang naisumiti o hindi naisumiti ng prosecution. At akin lagi nakakausap ang Ayun. Alam nyo naman si Attorney Vic, magaling na abogado yan. So, siya din alam din niya na masyado nang matagal. Pastor Apollo Kibuloy has been in jail for how many months now? And he was actually got sick because
nasa loob siya ng kulungan. Sobrang init po sa loob ng kulungan, mga bossing. Sobrang hirap ng sitwasyon, enough para magkaroon siya ng tuberculosis, magka-pneumonia siya, and sa edad niya na 75, sobrang delikado na po ng mga sakit na yan. And I believe, personally believe, and all of us believe na Pastor Apollo Quiboloy is a victim of politicking in the Philippines. Politika lang yan. Oo, na you are imprisoning a person dahil lang sa politika, masamang-masama po yun. Kaya ako nananawagan doon sa napakagaling na huwes ng bail motion ng bail, ano yan? Yung bail yung judge dyan sa kanyang bail hearing, na sana ako'y naniniwala na magiging matapang siya at hindi siya magpapa-impluwensya sa mga sa mga masasamang espiritu sa gobyerno natin. Na alam ko na pinipressure ng gobyerno yan, pinipressure ng mga nasa DOJ yan, pinipressure ng Malacanang yan. I hope na being a co-equal body of this government, you will act independently, na hindi mo sisirain ang iyong reputasyon, matagal na malinis na reputasyon, dahil lamang magiging parte ka ng politika ng mga demonyo na yan. So, madami tayong update tungkol sa kaso na yan. Kaya lang, saka na natin pag-usapan. Kapag nakalabas na si Pastor, pag-usapan natin mga bossing, yung mga nangyari dyan sa hearing na yan. We are updated, pero kalma lang muna tayo. Ayaw natin pangunahan yung mga bagay-bagay. Ayaw natin na Pero ako, sa mga narinig ko na mga istorya tungkol dyan sa bail hearing na yan, I'm really positive. One of these, as soon as possible, or very, very soon, Pastor will be free, and Pastor will be facing all these accusations and charges in the trial court. And he will prove himself not guilty with all these fabricated issues and cases against him. Palakpakan natin, mga bossing. So yan yung pambababoy nila sa batas. Isa pa yung pagpapadala kay Pangulong Duterte na hindi rin nila sinunod yung batas. Hindi ba? So ano pa yung mga binaboy nila, yung eleksyon, mga bossing? Binaboy nila yung eleksyon sa Pilipinas. At ito nga, yung isang pambababoy nila, aside from yung mga sinisiwalat ni Attorney Respicio na kabulastugan ng COMELEC, ito yung isa sa sa ipapakita natin, yung pagkakalusot ni Erwin Tulfo diyan sa na maging senador. Ito isang kabalintona, isang kahayupan talaga na ginawa ng COMELEC. Kasi tiyan mo, yung butin na lang yung bagong henerasyon na proklama na nila, dinismiss nila. Pero yung sa Duterte Youth, hindi pa nila dinidismiss. Napakatagal na nakaupo na yung Duterte Youth ng 2019, 2022. Pangatlo na ito, tapos doon nila i-disqualify or doon nila hindi ipauupuin, di ba? Nag-garner yun ng 2.3 milyon na boto. Pangalawa sa pinaka maraming boto sa party list, tapos hindi mo pauupuin. So talagang dito nagiging diktador na to si Garcia. At dapat talaga kalusin na ito. Itong si Garcia, kailangan with all this pagmamalabis sa kanyang kapangyarihan, kailangan talaga ma-impeach ito. At di lang ma-impeach, kailangan talaga makulong ito. Dahil pinakikialaman nila, kinokorrupt nila yung demokrasya sa Pilipinas. Pakinggan muna natin itong balitang ito kay Erich Tulfo, and then i-play natin yung balita, yung pag-oppose noong nagdemanda sa kanya. Pwesto ni Senator-elect Erwin Tulfo. Yan ay matapos ibasura ng COMELEC ang disqualification case laban sa kanya. Nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, anong basihan sa desisyon ng COMELEC?
Jiggy, dinismiss nga ng 2nd Division ng COMELEC yung inihaing disqualification case laban kay Senator-elect Erwin Tulfo. Napagsama-sama raw kasi yung mga grounds ng reklamo sa iisang petisyon na labag sa Section 23 ng COMELEC Rules of Procedure. Nataon naman sa araw ng pag-dismiss ng disqualification case ang panunumpa ni Senator-elect Erwin Tulfo ng katapatan sa tungkulin sa harap ng isang barangay captain sa Maynila. Ikinalugod naman ni Tulfo ang mabilis na aksyon ng COMELEC. Kasi parang paulit-ulit na lang. Citizenship, nasagot na eh. Nasagot na, gago. Anong sagot mo? Ano ba sagot mo doon sa citizenship sa'yo? Anong sagot mo? Sinabi mo ba na nandugas ka talaga, na nandaya ka? Hindi ba inamin mo yan? Nagsilbi ka pa sa military? So ang sagot mo doon sa paratang sa iyo is oo, totoo. Totoo yung paratang sa akin. So dahil umamin ka na, okay na yun? Hindi yun eh. Hindi pwedeng ganun. Umamin ka doon sa kasalanan mo, therefore dapat mas lalo kang hindi umupo. Kasi nga may kasalanan ka eh. Ginawa mo bukod sa libelist ka na, o dahil may guilty rin to sa kasong libel eh. Bukod sa nang libel ka na ng tao bilang isang broadcaster ba yan o isang media man, eh nandugas ka pa ng pagkakakilanlan mo. Tapos na-dismiss yung kaso mo, masaya ka dun. Walang honor sa isang taong mandurugas. Walang honor, walang pagpupugay sa pagkatao ng isang taong kawatan. O hindi ba? Tapos sasabihin mo na parang galit ka pa na nasagot na yan. Oo nga, nasagot mo nga, inamin mo, hindi mo nga pinabulaanan eh. Inamin mo yung pagkakasala mo tapos mauupo ka? Saan ka naman? So kung ang isang kriminal magnanakaw sa kaban ng bayan, umamin na nagnakaw siya, okay na yon? Pwede na siyang umupo dahil umamin na siya? Di ba? Hindi ka karapat-dapat dyan. Unang-una sa lahat, alam ni Marcoleta yan eh. Kaya nga lumabas yung ano na yan dahil kay Marcoleta eh. Hindi ka na-confirm as DSWD Secretary dahil sa issue mo na yan. Dahil sa kaso mo na yan, hindi ka na-confirm as DSWD Secretary. Ibig sabihin, you're even disqualified to hold position in the cabinet because of that. Tapos, naging senador ka? Oo, binuran niyo yun sa isip ng tao kasi nga, nakipagkasundo ka kay Martin Romualdez na bagong Supremo. Nakipagkasundo ka kay Martin eh. Kaya nga biglang-bigla, sabi ko nga eh, imaginein mo ang P3WD, hindi sila makaupo. Hindi sila pinaupo sa Congress dahil sa substitution. Mantakin mo tong kupal na to, nag-substitute yan sa isang party list representative nila ng ACT-CIS para makaupo siya bilang congressman. Anong kapalit nun? Anong kapalit nung pag-upo niyan? Oh, syempre, magiging na siyang aso ni Romualdez at ng mga Marcos. O, kita mo, nagsusulong siya ng impeachment ni BP Sara. Binabanatan niya ang mga Duterte. Itong putang inan to, gumamit to, nagkautaw to eh. Sa mga Duterte, ginamit nito ang mga Duterte para sumikat siya. Kaya nga siya ginusto ng tao dahil ginamit niya yung mga Duterte. O tapos ngayon na ginawa siyang mambabatas nito ni Tambaluslos, pinayagan na magsilbi siya sa Congress kahit na questionable yung kanyang pagkakakilanlan dahil isa siyang Amerikano, nag-isang Amerikano. O, putya, ngayon, mayabang na, senador na. Paano naging senador? Kung DSWD nga, isang cabinet post, hindi siya na-confirm dahil doon, paano naging senador to? Kaya nga COMELEC, kagaguhan na dinismiss niyo yung kaso. Unang-una sa lahat, sa Commission on Appointments, sa Kongreso, in-honor yun. Ilang beses na pinali yung citizenship. Nasagot naman na
Sana humingi nila sila sa COMELEC dahil may dokumento kami na galing sa US Embassy. Sinasabi hindi ako US citizen. Sana humingi nila sila doon. Ang issue ng Yun daw, hindi daw siya US citizen. Yun daw ang sabi ng embassy. Pero ito, pakinggan natin yung sasabihin noong nagsampa ng kaso sa kanya. And kayo nang tumimbang kung itong COMELEC ba na to ay talagang nag-a-adhere o tumatalima sa mandato nila. His Chairman Garcia, I want to talk to you about Erwin Tulfo. Erwin Tulfo acquired U.S. citizenship by assuming a fictitious identity, Erlich Sylvester Tulfo. He served in the U.S. Army. Siyempre, yung US Embassy, kung ang pagbabasihan, yung pangalan niyang Erwin, talagang sasabihin ng US Embassy na hindi namin ano yan. Hindi namin citizen yan. Pero kung ang pagbabasihan natin yung pangalan niya sa Amerika na inamin naman niya, sana yun ang tinanong natin. Ito bang Erich na to, Sylvester? Ilang pangalan yan? Okay ba to? Sasabihin nila, yes, amin yan. Tao na yan. Actually, hinahabol nga namin yan. Dinugas kami yan eh. Yun sana ang lalabas kasi inamin naman niya na siya talaga yun eh. Actually, sinabi nga niya na dahil sa hirap ng buhay, ako ay bumili ng birth certificate. Tapos ganito, ganyan. So, there's no honor in doing those kind of things. Yung iskamin mo, yung isang bayan. Sabi ko nga sa iyo, kung yung Amerika in-scam niya, ang mga Duterte in-scam niya, paano kayo makakasiguro na ngayong senador na siya, magtatrabaho siya para sa inyo? Sabi niya, pag 3 taon, wala akong nagawa, ako kusa magre-resign. Bantayan ninyo kung may magagawa yan sa 3 taon. Diyan pa lang eh. May problema na tayo sa COMELEC. Diretso. Nabuko yan. Binawian siya ng U.S. passport. He escaped to the Philippines to avoid getting prosecuted in the U.S. Nung nandito na siya sa Pilipinas, hindi siya naka-assume as DSWD Secretary because of citizenship issue. Surprisingly, naging congressman, nag-represent pinayagan, kahit na hindi na siya natural-born Filipino. He ran for the Senate. Pinailan ko ng disqualification, hindi nyo ginalaw, tinulugan ninyo. I requested you, I moved to prevent his proclamation, you proclaimed him. But that never mind. That proclamation will not work for him because the issue that I raised in my petition is that did he or did they, all the Tulfos, did they qualify as candidates? Now you have to resolve that. Whether or not they qualified as candidates. Kahit na pinroclaim nyo pa, if they did not qualify as candidate, that's null and void. Mr. Garcia, how much? Grabe naman, how much? How much do you value the Constitution? Akala ko how much is that doggy in the window? Yung pala, how much do you value? Ano yun? How much do you value your love for the country? Ganun ba yun? Akala ko, how much is your soul? Violation po yan. You allow a person, a fugitive in the U.S. to sit in our Senate. Are you proud? You're proud of yourself? Alam mo ba kung bakit natural-born citizens lamang ang pwedeng maging senador at congressman? Presidente na rin, tsaka vice-presidente. Pero ang pinag-usapan natin ngayon, senador, alam mo kung bakit natural-born citizens lamang ang pwede? Para hindi tayo maghalal ng Pilipinong gumawa ng kabalbalan sa ibang bansa at pagkatapos magbalik dito, tatawagin pa nating honorable. Naunawaan mo ba yan? Sabihin na natin, sige, yung sinabi kong he is a fugitive from justice sa Amerika, hindi, sige, hindi. Kahit na nag-submit siya ng falsified documents para makakuha siya ng US citizenship and therefore he violated US penal laws. Wala na yun. But the fact that he submitted falsified documents, that is dishonorable. Tapos,
ngayon senador natin, tatawagin natin honorable. Naunawaan mo ba yan, Mr. Chairman? We can do that, pero you rule on my petition. Pag-usapan natin, let the Supreme Court decide. Ayan. Oh. Yan yung sinasabi natin na kabalbalan ngayong eleksyon. Ang dami. Bukod pa doon sa 17 million overvotes, ha? Ito pang mga disqualification cases na ito na lutong Macau. O, para sa akin, lutong Macau talaga to. Hindi ba? Talagang lutong Macau kasi nga, yun nangyaring nag-falsify ka na. Di ba natatandaan ninyo? Gigil na gigil pa tayo sa mga kay Pastor Apollo Kibuloy doon sa mga issues nung sa anong tawag diyan? Yung kanilang immigration law violation sa Amerika. Na pinoint out natin na hindi lang naman yung mga members ng kingdom ang nagpapakasal for citizenship. Yung iba nga dyan, sabi ko nga sa inyo, mamatay na pinapakasalan pa for citizenship, di ba? At least yun, nagpapakasal, legal nga yun yung magpakasal ka dahil kaya nga automatic na nagiging citizen ka pag kinasal kayo no, hindi ba? Actually legal yun ito ang hindi legal na dapat nagagalit kayo. Mantakin mo, falsified documents, falsified peking dokumento ang ipinresinta mo to acquire citizenship. Nag-serve ka pa sa military. Nagpe-pension ka pa o kumukuha ka pa ng sweldo. Tapos hindi ka naman pala Amerikano, Pilipino ka naman pala. Tapos nung nahuli ka, tumakbo ka dito sa Pilipinas. Naging broadcaster ka. Tapos ngayon, na ginamit mo mga Duterte, naging DSW secretary ka pa, na hindi ka na-confirm kasi nga, inaamin mo na ginawa mo yun sa Amerika. Tapos ngayon, senador ka, di ka nahihiya sa sarili mo. Di ba? Hindi ka nahihiya sa sarili mo na ganyan? At saka yan yung sinasabi natin na isa pang pambabalahura sa mga natin. Sa hustisya natin. Ano pa yung isang pangbabalahura sa hustisya natin? Eto, yung bali-balita, mga bossing, na may mga ICC na naman daw na nandito ngayon sa Pilipinas at nag-iimbestiga na naman yun daw mga pulis. Yun daw mga pulis, mga bossing na para mga retired na ay pinipilit na mag-testify against dito sa mga susunod nilang target. Si Bato, si Bongo, at saka si Inday Sara. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, itong mga komunista will not stop at nothing. Talagang hindi hihinto ang mga komunista hanggat hindi nauubos ang mga Duterte at ang mga alyado sa gobyerno. Dahil matindi, mataas ang pangarap ng mga yan. Kita nyo naman, si Risa tatakbo na sa 2028. Utangin nang yan. Merong mga, si Risa Ontiveros, tandaan ninyo to Meron niyang kaso ng witness tampering. Yung sila Bikoy, kasapakat siya sa mga sa mga paggawa ng mga testigo na niya. Mahilig yan gumawa ng mga testigo. Mahilig yan kumuha ng mga testigo na palpak. Tapos pagbandang huli, magsisipagbaligtaran. Ganyan ang mga trabaho ni Risa Ontiveros. Ayan, si Risa Ontiveros ay talagang terrible yan. Yan ang, kita mo naman, yung sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, siya rin ang nag-hearing yan. Kaso ni Alice Cu, magaling yan sa propaganda. Kaya ngayon, si Bato ang tinitira nila, kailangan maubos lahat ng mga Duterte sa Senado. Yung Duterte Black, ang lakas-lakas na naman. Hindi ba? Actually, yung mga gustong maging Senate President, nakikipag-usap na sa mga maka-Duterte sa Senado. So actually, dyan sa Congress, nakuha nila yung supermajority or nakukuha nila yung supermajority. Si Martin Romualdez yung gusto nilang iupo kasi nga,
Busog na busog sila eh. Noong nakaraang 3 taon, busog na busog sila kay Martin. Di siyempre, gusto nila, matamasa pa rin nila sa susunod na 3 taon, yung kabusugan nila. O, kita mo, yung mga liberal, 4 na liberal party, na mga, na LP, sinusuportahan nila yung pag-upo ni Martin Romualdez. Saan ka naman makakita? Na sinasabi nitong gagang Ontiveros na sila ang totoong opposition. Paano ka magiging oposisyon kung suportado mo yung gobyerno? Kaya ka nga oposisyon kasi you are gonna oppose. Ikaw yung magsisilbing check and balance ng mga dealings ng gobyerno. O papaanong ikaw mismo yung umaayon sa kanila at inuupo mo pa yung pinsan? So dito mo talaga malalaman na yung connivance, yung marriage ng pula at ng pink at dilaw ng mga makakaliwa at saka ng gobyerno talagang full-blown na. Makikita mo yan dyan sa Congress na kahit na 14% na lang yung trust rating ni Romualdez, gusto pa rin nilang maging speaker. Bakit? Kasi totoo, sinabi ni Toby Chanco busog na busog yung mga congressman Noong panahon ni Romualdez bilang speaker hindi ba? Kaya ganun ulit yung gusto nilang mangyari. Mga congressman na yan, hindi naman yan umupo dyan para magsilbi talaga sa bayan. Hindi nyo boses yan. Ewan ko sa inyo. Pinagbububuto nyo pa yung mga yan. O ngayon, nanakawang kayo, magre-reklamo na naman kayo. O kita mo, 14% ang trust rating ni Romualdez. Ibig sabihin yan, majority ng Pilipino ayaw sa kanya. Bakit yung mga congressman, siya yung gustong maging speaker? Akala ko ba, kayo, representante kayo ng mga Pilipino? Bakit ang gusto nyo maging speaker, yung hindi pinagkakatiwalaan ng Pilipino? Alam nyo ba kung bakit? Kasi nga, si Martin Romualdez ang bagong Supremo. Di umano. Kaya ayan, ngayon hindi hihinto ang kanilang hindi hihinto ang kanilang paggigipit sa mga Duterte. Sinabi ni Pangulo, makikipag-reconcile daw siya. 'Di ba? Sinabi nila na hindi sila nakikipag-cooperate sa ICC. Pero may mga ICC na naman daw dito sa Pilipinas na nag-ooperate. Usurpation yan Unang-una sa lahat, walang mga kaso na ibsinampa against these people dito sa Pilipinas. And yet, these ICC people are here conducting investigation, talagang usurpating yung power ng Pilipinas to investigate on this case. Ba't nandito pa mga yan at pinababayaan pa natin na nandito mga yan? Kaya pa imbestigahan yan ni Bato de la Rosa ang pangbababoy ng gobyernong ito sa soberanya ng Pilipinas. Unang binaboy nila, justice system. Pangalawa, demokrasya sa eleksyon. Pangatlo, etong soberanya ng Pilipinas. Galit na galit kayo. Binomba na naman daw tayo dyan sa South China Sea. Si Tariela, putang ina yung ilong, namamagana naman sa kakasumbong. Na kung ano-anong ginagawa sa atin sa South China Sea. Pero pumapayag tayo na ang ibang lahi nandito ngayon nag-iimbestiga. Ayun, nandito na sa loob ng Pilipinas Yun, nandun sa dagat. Galit na galit sila. Ito, nandito na sa Pilipinas. Usurpating yung ating authorities para sa pag-imbestiga ng mga kaso na to. Anong kabalbalan yan? Kaya yan si Bato magpapaimbestiga. Ibinunyag ni Senador Ronald Bato de la Rosa na kasalukuyang nasa isang hotel sa Ibinunyag ni Senador Ronald Bato de la Rosa na kasalukuyang nasa isang hotel sa Pasay City ang grupo ng mga investigador mula sa International Criminal Court o ICC na tumatawag at nananakot umano sa mga retiradong pulis para piliting idiin sina de la Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kasong kinakaharap sa International Tribunal.
Ginawa ni De La Rosa ang pahayag bilang tugon sa naging komento ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bukas daw itong makipagsundo sa pamilya Duterte. Ipinunto ni De La Rosa na kung talagang sincero si Marcos Jr. sa kanyang sinasabi, ang unang-unang dapat gawin na Pangulo ay palayasin sa bansa ang ICC investigators na nananakot sa mga retiradong pulis. Dagdag pa niya, may ilang kababayan natin umano na kasabwat ng ICC sa panggigipit sa mga dating pulis. Mariing kinundina ni De La Rosa ang pananakot sa mga retiradong pulis na anyay buong buhay na inilaan para sa serbisyo publiko. Binigyang diin din niya ang tila salungat ng mga pahayag ng administrasyon kaugnay sa ICC. Nanawagan si De La Rosa kay Marcos Jr. na ipakita ang sinseridad sa pahayag nito tungkol sa pakikipagsundo sa mga Duterte. Inaasahang sisimulan ang hindi ba? Totoo. Itong mga sundalo at mga pulis natin, uniformed personnel, lahat yan nagsilbi para sa bayan. Retired na sila. Ito, ginigipit sila ngayon kasama ang gobyerno para excuse me po. Para sila ay tumistigo laban sa mga Dutertes, kay Bato de la Rosa at kay Bongo dyan sa ICC. Ginagamit nila yung resources natin, nandito sila ngayon, ang ICC, at ginagawa yan, ang pinapayagan natin. So ano ito? Pambababoy ito sa soberanya natin, pabababoy ito sa ating konstitusyon, pambababoy ito sa mga halal ng taong bayan. Itong pangulo natin, panay ang sinungaling, gustong makipag-reconcile, pero pinababayaan naman niyang nangyayari. I don't know if he knows about this or ipinuslit nila ito, hindi niya alam ito, dahil nga ang nagpapatakbo ng Pilipinas, hindi na siya, ang dami ng presidente ng Pilipinas O hindi ba? So pambubudol na naman sa taong bayan itong mga ginagawa nila. O itong ICC kunyari na ikipagbati-bati. Sabi ko nga sa inyo, huling-huli natin yung mga pambubudol nila. Sanay na tayo because obvious na iba talaga yung ginagawa nila sa mga sinasabi nila. So eto, pagdating dito sa issue ng ICC, soberanya, ayan, binababoy tayo nitong ating gobyerno. Ano pa yung pambababoy sa atin? O etong mga rigudon na ginagawa tayong mga bata, ginagawa tayong mga tanga. Kunyari, nagrigodon. Pero, Diyos ko po, may matindi palang issue kung ba't nagrigodon. Akala natin nagrigodon sila dahil para sa kaibubuti ng bayan Pilipinas, yung pala. Kaya pala sila nagrigodon dahil hindi na kumukota yung iba. Hindi kumukota yung iba. Eto, bibigyan ko kayo ng isang example wait lang ito isang example. Itong interview ni Bersamin. Ibibigay ko sa inyo Wala pala, hindi na play. Ito. Ipi-play natin yung ni Bersamin. Nitong Biyernes, inanunsyo ni Executive Secretary Lucas Bersamin kung sino-sino ang cabinet secretaries na mananatili sa kanilang posisyon makaraan ng kautosang courtesy resignations ni Marcos Jr. Kabilang sa magpapatuloy sa kanilang panunungkulan at paninilbihan. Ayan sino magstay? Ay ang economic team na sina Cristina. Ayan ang magstay. Economic team ang magstay. Si Cabinet Secretary Roque, si Ralph Recto, si Balisacan. Ito tungkol to sa pera. Yan yung mga magstay. Magstay yung mga tungkol sa pera, magagaling sa pera. Mag-i-stay yan. Ngayon, may mga narinig kasi tayo May mga narinig tayong mga panaginip. Ako kasi nanaginip na naman ako. Ito, ito, panaginip to ni Jay Guevara talaga. Gusto ko na ikwento sa inyo yung panaginip niya. Ngayon, kung gusto nyo magreklamo, yung reklamo nyo siya yung mahilig managinip. Alam mo ba, ang panaginip ni Jay Guevara,
na kaya daw nagrigo doon kasi bawat isang bawat isang secretary, cabinet secretary, ito hindi to totoo panaginip to. Don't quote me on this Kinwento lang ni Jay. Boss D, na naginip ako kasi si Jay talaga yung mahilig managinip eh. Boss D, na naginip ako, alam mo, sabi yung panaginip ko. Yan palang mga cabinet secretary na yan. Meron pala yan mga mga tawag diyan, mga quota. Anong quota? May quota yan kasi bawat ahensya mayroon yan revenue generating yan, Boss D. Oo, talaga? Hindi, sa panaginip ko yun sabi niya, pakinggan mo muna. Tanong ka ng tanong, hindi ko masasagot yung tanong mo basta nananaginip lang ako. Yun yung sinasabi sa panaginip ko. Na yan daw mga ahensya na yan ay yung mga revenue generating na mga na mga ahensya ng gobyerno. Daw yan? May quota daw yan. Oo, meron daw yan kailangan, merong ibinibigay sila doon sa pinuno. Bawat isa. Ngayon, meron silang quota kasi bilang isang parang 'di ba na issue na yan dati na ibinibenta yung mga posisyon sa gobyerno. 'Di ba naging issue na yan na dininay naman nila. Pero sa panaginip ni Jay, ganun daw. Ibinibenta daw yung mga posisyon tapos ang tanong, ano yung para sa akin? So kung ikaw, maganda ang scammer ka talaga, magaling ka sa hokus-pokus, kaya kong magbigay sa'yo ng 100 million buwan-buwan. With all this revenue generation na gagawin natin, blah blah blah, mga project natin, budget from the government, boom. Yung mga proyekto natin, yan, ito ang magiging sa'yo. Ito yung talent fee mo. Ganon. Sige, diyan ka na. Sige, ikaw na may hawak niyan ganun daw ang ginagawa. Bawat ahensya daw may ganun. Ngayon mga bossing, dahil medyo nagbabago na daw ang ihip ng hangin. Sabi ni Jay ito sa panaginip niya, hindi na daw nakakakota. Yung iba, hindi na daw nakakakota. Ngayon, hindi naman daw matanggal-tanggal yung mga tao na yan dahil lang hindi kumukota. Kaya ang ginawa na lang nila, lahat kayo mag-resign. Lahat kayo mag-resign tapos retain na lang yung mga kumukota, gano'n. Grabe naman, sabi ko Jay, talaga. Ganun yon yung evaluation na sinasabi nila. Ibig sabihin, evaluation yun sa kung magkano yung kung nagpapasok pa ba ng pera sa kaban nila. Sabi niya, yung sabi sa panaginip ko, hindi naman totoo yun. Panaginip lang yun, napagkwentuhan lang natin. Talaga. Sabi ko, kaya pala, doon daw sa panaginip niya, kaya pala kinana ito si Arnel Ignacio. Kaya daw kinana ito si Arnel Ignacio dahil hindi daw, kasi ang laking pera nga naman ng 1.4 billion na lupa na binili nila ni Arnel Ignacio. Binili yung lupa, gumastos ng 1.4 billion yung gobyerno, tapos wala silang katkong, wala silang talent fee, wala silang porsyento. Kaya ayun, dinali nila, nilaglag nila ngayon si Arnel Ignacio. Yun ay ayon sa panaginip ni Jay Guevara, hindi akin yun Sa panaginip niya yun. Sabi ko, grabe naman yung panaginip mo, napakadetalyado. Ngayon, hindi ko rin alam Pero hindi totoo yun kasi panaginip yun Huwag kayong maniwala panaginip ni Jay yun. Loko-loko pa naman yung tao na yan. Pero ganyan daw ang style dyan dahil hindi nga daw kumukota kaya tinanggal. Kita mo, yung mga kumukota, hindi hindi yung mga yung economic team, kita mo, iniwan. Bakit? Kasi magaling silang gumawa ng pera para sa Pilipinas. Kayo naman. Yung mga panaginip ni Jay, wag nyong masyadong intindihin yun. Hindi totoo yun, na hindi kumukota, kaya tinanggal o hindi matanggal, kasi baka pumutok yung baho nila, kaya pinag-resign na lang. Tapos hindi na lang ibinalik, yung iba ni-reshuffle na lang. So ako naman, binagbabasihan ko yung panaginip ni Jay at saka itong balitang ito. Sabi dito sa balitang ito, iniwan yung mga economic team.
O, iba ka performer itong mga to, performer. O, sige, diretso. Aligar Roque ng Department of Trade and Industry, Ralph Recto ng Department of Finance, Arsenio Balisacan ng Department of Economy, Planning and Development, Amina Pangandaman ng Department of Budget and Management, at Frederick Go, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Samantala, inanunsyo rin ni Bersamin ang mga pagbabago sa ibang departamento at mga opisyal na hindi mananatili sa kani-kanilang pwesto. Si Energy Secretary Rafael Lutilla ay ililipat sa Department of Environment and Natural Resources. Di ba? Lipat-lipat lang. Tanggal, kunyari tanggal, pero lipat sila rin yan. Kaya nga dito pa lang, budol na. Dito pa lang binubudol na talaga nila tayo eh. Pagdating pa lang sa mga ganitong galawan, alam mo nang tinatarantado tayo eh. O, kapapayag pa. Sabi ko nga sa inyo, kung sa 3 taon walang ginawa itong mga hudas na ito, o, anong gagawin nila sa susunod na 3 taon? Tangina, wala din. Walang plano mga yan. Walang plano mga ulol na yan. Tingnan mo, with all this, bistado sila, yung kanilang reconciliation ko, no? Tangina, uubusin yan lahat ng kalaban nila sa politika. Kaya nga sana si Inday Sara, hindi siya magbago sa stance niya eh. Kailangan lagi siyang agresibo. Yung malaki yung epekto noong kanyang pag-embrace na magiging presidente siya someday. Napakalaki na ng kanyang chances na hindi ma-impeach diyan sa Senado. Well, 50-50 pa rin ang laban. Kasi nga, sabi nga ni sabi nga ni Toby Chanco, diyan nga sa Congress, 300 plus yung nabayaran eh. Para pumirma kay Inday Sara. Si Toby Chanco may sabi na kinukote ko lang siya. Eh lalo pa kaya dito sa Senado, ilan lang yan, 24 yung babayaran mo. Yung 300 nga, nabayaran mo yung 24 pa. Malaki yung posibilidad na magkabayaran talaga yan. Ang tanong, handa na ba silang isuko yung kanilang mga pangarap sa politika sa mga susunod na panahon? Sa pagpapa-impeach nila kay VP Sara na yan. Pero wag maging complacent si VP Sara. Although, marami siyang alyado dyan, ang pera sa tanas yan. Money is the root of all evil. Kapag ka ikaw ay nabayaran ng pera, mga senador nabayaran ng pera, laglag siya. So kailangan as early as now, maging consistent siya doon sa kanyang stand, sa kanyang pagiging agresibo, sa kanyang pagiging offensive, magdire-diretso yun. Dahil nakikita natin na nagkakaroon na ng epekto yan, nagkakaroon na yan na, kumbaga, it is slowly changing the landscape of politics sa Pilipinas. Magkakaroon ng bagong Senate President. Diba? Magkakaroon ng bagong Senate President. Baka magkaroon ng bagong Speaker of the House. Diba? Hindi natin alam dahil nga sa ginagawa ni Inday Sara at dahil papunta na tayo sa 2028 na si Inday Sara na yung magiging presidente, I believe mga congressman dyan, kunyari Macar Romualdez pa yan. Pero ang titignan na niyan long term. Ito bang mga perang kukulimbatin nila ngayon ay hahabulin sila ng gobyerno ni Inday Sara? Because definitely Inday Sara will go after you, especially those who signed yung kanyang impeachment and especially those who accepted money para diyan sa mga inquiry ginagawa nila and yung mga petisyon. Yung mga ganyan sa impeachment niya, sigurado ako Inday will come after you. So mayroon pa kayong panahon ngayon, kayong mga congressman, na ayusin yung inyong mga kasalanan. Ngayon pa lang, pucha, ipakita nyo na mas importante yung future. Yan si Martin Romualdez, hindi yan mamahalin ng mga Pilipino. Hindi yan mananalo ever. Kaya, wag nyo nang ipilit yan. Kasi, yaan yung kabayo na sa umpisa lang malakas pero hindi kayang tumapos niyan. At pagdating nun, mahuhulog yan. Katulad ng panaginip ni Pacquiao na nalaglag yung red horse sa bangin, sabay-sabay kayong malalaglag sa bangin. Sasama ba kayo sa kanya o ngayon pa lang yun sa kanyang chariot magsilundagan na kayo to save yourselves. Umalis na kayo. Huwag na kayong sumama dyan. Palubog yan. Oo, ang barko na papaalis na,
Yung barkong matingkad, yung barko ni Inday Sara kulay green. Kung ako sa inyo, ngayon pa lang, bumili na kayo ng ticket para makasakay kayo sa barko na yun dahil yun yung barkong pangmatagalan. Utang na, unsinkable yung barko na yun, maniwala kayo. Yung tinatayaan nyo ngayon, pera, maniwala kayo sa hindi, lahat yan mababawi sa inyo dahil galing sa illegal yan eh. Ngayon, kung sasama na kayo ngayon doon sa kausa, kasama ang taong bayan, kung kayo ay papanig sa katinuan, kung kayo ay papanig sa cause ng mga Duterte, taong bayan mismo ang tatayo, titindig para sa inyo. Tingnan nyo mga Duterte, taong bayan mismo ang nakikipaglaban, taong bayan mismo ang nagtatanggol sa kanila. Di nyo napapansin? Di ba? Yung trabaho nila, tao mismo ang dumidepensa. Hindi nyo nakikita? Kay Pastor Apollo Kibuloy, sinong mga dumidepensa? Yung mga naniniwala sa kanya at nakatulong sa kanya. So, doon na kayo tumaya kung saan sigurado na mamahalin kayo ng Pilipino, uunlad pa bayan natin. Sige, sumama kayo dyan. Kumikita kayo ng pera ngayon, mga proyekto ninyo. Pero pagdating ng dulo, sa bangin din ang tungo niyan, lahat ng mga saya, pinaghirapan nyo, hindi nyo na maaalala. Kasi puro pighati na. Kaya doon na tayo sa may tibay na asahan. No? Ano pa masasabi rito? Bilang bagong kalihim, kapalit ni Maria Antonia Yulo Loizaga. Ayon kay Bersamin, magpapahinga muna si Loizaga, ngunit nananatiling bukas ang posibilidad na mabigyan siyang muli ng posisyon sa gabinete sa mga susunod na panahon. Habang pansamantalang walang kalihim, pamumunuan muna ni Undersecretary Sharon Garin ang DOE bilang officer in charge. Ano to? Asawa to niya. Asawa ay kapatid yata ito nung asawa ni ni Congresswoman Garin, yung sa dingbak siya. Samantala, si Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jerry Acuzar ay itatalaga bilang Presidential Advisor for Pasig River Development na may ranggong secretary. Si Acuzar. Yan naman yung nangako ng 1 milyon pabahay taon-taon. 1 milyon pabahay taon-taon. Putang ina yan. Taon-taon, binabudgetan natin yan. Kita mo, may 1 milyon na yung bahay. Wala pa. Sa inyo, puro palpak lahat to. Pinag-aalis. Baka totoo nga yung sinasabi ng panaginip ni Jay. Hindi kumota. Papalit sa kanya bilang bagong kalihim ng DSUD si Engineer Ping Aliling, dating Undersecretary ng naturang ahensya. Anyways, ayan mga bossing, yung mga posisyon na kunyari, ano nangyari? Ito yung mga ito yung mga tinanggal sa posisyon, kunyari, hindi pala tinanggal, nag-resign. Pero reshuffling lang yan. Basta again yung panaginip ni Jay, hindi totoo yun. Huwag kayo maniniwala dun panaginip lang yun. Pero napaisip ako dun Totoo ba yun? Totoo kaya yun? So yun ang tanong. Totoo po kaya na merong quota system? Pero malabang sa hindi. Hindi. Kasi panaginip lang yun kaya malabo yun, mga bossing. Diyos ko po, at siguro panghuli na lang itong kay dahil doon sa panaginip ni Jay Guevara, nandito ngayon itong kay sino ba to? Si Arnel Ignacio, na nagsilbing loyal talaga, hindi lang sa Duterte, sa mga Marcos, loyal sa mga OFW. Marami siyang plano for OFW. Meron siyang proyekto na tutulong sa OFW. Pinag-usapan na noong 2018. It was approved by noong 2018. Inilaban niya yan sa Senado para mabigyan ng budget. Ngayon, nagbigyan ng budget, binili nila yung lupa sa halagang 1.4 billion. At sinabi ngayon na meron daw anomalya yung 1.4 billion. Sabi nito, paano may anomalya? Dumaan yan sa mismong land bank ang nag-assess ng property na yan. Kung magkano yung assessment nila, yun lang yung binayaran natin. Wala tayong kinita dyan, pera ng gobyerno yan. Yan lang talaga yung budget, yan yung inilagay natin dyan.
So paano naging hindi dumaan sa tamang proseso? Unless yung tamang proseso na sinasabi nila, yung panaginip ni Jay Guevara na kailangan may porsyento kami dyan. Kasi kung may porsyento hindi binigay ni Arnel Ignacio, hindi nga siya dumaan sa tamang proseso. Kasi kung yun ang tamang proseso nila, pakinggan ninyo si Arnel Ignacio dito. OWA Administrator Arnel Ignacio ang kanyang katahimikan kaugnay ng umano'y hindi otorisadong 1.4 billion peso land deal. Alamin natin kung ano ang kanyang naging pahayag sa report ni Jason Rubio. Hindi otorisado? Paano ka maglalabas ng ganung kalaking pera kung hindi otorisado? Hindi naman yan pera na cash na hawak niya. Na ibinili niya ng lupa. Oo, kumbaga, yung budget, yung pangbabayad dyan, kukunin yan sa isang ahensya ng gobyerno. Kumbaga, it's a grant. Hindi naman yan, Arnel Ignacio, 1.4 billion bibigay ko sa'yo, cash, bumili ka ng lupa. Hindi naman yan ganun. Makikipag-deal lang sila, Arnel Ignacio, tapos kapag nag-deal na, ayun na, ang sisingilin, halimbawa, Department of Budget and Management. Yun ang sisingilin dahil yun yung ginrant sa kanya hindi yan pera, cash na nakabayong na ibinigay kay Arnel Ignacio na parang yun ang pinalalabas nila na nagkaroon ng rito, ng hocus-pocus. Kaya ako gulat na gulat na tinawag itong anomalous deal. So ito po ang katotohanan ng kwento. So kaya ako nagugulat sa mga pangyayari. Yan ang naging reaksyon ni dating Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Arnel Ignacio kaugnay ng kontrobersyal na 1.4 billion peso land deal, ang isyong sinasabing dahilan ng kanyang agarang pagkakatanggal sa pwesto. Ayon kay Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak, ang kontrata para sa pagbili ng lupa ay umano'y nag-bypass sa OWA Board of Trustees, kaya't itinuturing itong hindi otorisado. Ngunit itinanggi ni Ignacio ang akusasyon at iginiit na otorisado ang nasabing transaksyon para sa pagbili ng lupa na layong pagtayuan ng isang accommodation center o halfway house para sa mga overseas Filipino worker o OFW. Ito pong pinag-uusapan natin, itong umiikot at sinasabing transaksyon, 2018 pa ho ito nagsimula, ako pa lang IDA, at ang aming secretary ngayon ay siya ang administrator. So naisulong na ho ito, naipropose. And then napag-usapan din ito sa Senado. Nung ako ay nag-apila kung paano akong magkakaroon ng flexibility sa funds. So we've worked with the DBM, the Department of Budget and Management, na nagbigay sa amin ng guidance kung paano magkakaroon ng modification ng funds. Meron naman palang ng DBM Department of Budget and Management. Akala ko Department of Budget and Penology. Sige, diretso. So sinunod namin ang lahat ng mga requirements at ito ay nakapasa na bigyan kami ng Special Allotment Release Order. At nagtuloy-tuloy ang proseso hanggang sa na-acquire yung lupa. Taliwas sa pahayag ni Kakdak, sinabi ni Ignacio na nagsumiti sila ng report sa Board of Trustees at batay sa kanilang dokumentasyon ay walang nilabag na proseso sa pagbili ng lupa. Aniya, nasunod ang lahat ng kinakailangang requirements. But let me tell you, to the OFWs I have been serving. Ayan. So, ito si Arnel Ignacio. Sinasabi niya dito na nasunod ang lahat, 2018 pa, hindi pa ako noon, and then may Senate pa, tinulungan pa ako ng DBM. So, hindi anomalous to kasi this has been a plan since 2018. Pangulo pa si Duterte, plano na namin to. So dahil ba si Pangulong Duterte na naman ang magbe-benefit dito, sasabihin nyo, anomalous na naman. Umabot yan ngayon nga lang yan na-execute Hindi ba? Di sana hindi nyo dinifund nyo sana kung alam nyong maanomalya ito. Pero hindi nung nabili na, biglang anomalya, bakit? Baka yung panaginip ni Jay Guevara na hindi nagkabigayan ng komisyon. Kaya siguro, kasi kung ang tamang proseso, komisyon muna bago bilhin.
Hindi nga dumaan si Arnel Ignacio sa tamang proseso. So ayan ang pambababoy sa ating bayan. Binababoy tayo sa hustisya, binababoy tayo sa eleksyon, binababoy tayo sa mga gabinete, pagdating sa kapirahan, binababoy tayo diyan, GAA, di ba? O binababoy tayo sa soberanya natin dito sa Pilipinas, nandito na naman ang ICC. So ano pa ba? Kailan pa? Pero isang sampal na malaki sa pagmumuka ng administrasyon na ito, ng mga ganid kawatan sa PNP at AFP, na sa absentee voting, number 1 po na binoto ng mga sundalo at pulis, Duterte. Maraming salamat doon sa mga sundalo at pulis na mabababa ang ranggo na walang mga boses dahil nabili na yung kanilang mga general. Maraming salamat sa inyo na yung boses ninyo narinig natin. Enough na yun para sa aming mga Pilipino na alam namin na we still, na nandiyan pa rin kayo sa likod namin. Na sa laban namin na ito, ng pag-i-expose sa mga katiwalian, alam namin na nandiyan lang kayo nakamasid. Alam namin na ang simpatsya ninyo nasa aming mga Pilipino. So yung mga mula major hanggang general na mga nabayaran na, sana madala nyo sa impyerno yung mga pera niya yan. Sana madala nyo sa impyerno yung mga pera na yan dahil pera ng taong bayan yan. Natamasa ninyo habang yung mga pulis at sundalo ninyo sa field, hirap na hirap para panatilihin yung kapayapaan sa bayan natin, tapos kayo nagkakamal kayo ng limpak-limpak. Sana enough yang mga ninanakaw ninyo para mabili nyo si Satanas. Na hindi kayo paglanguyin doon sa kumukulong asupre. Maraming salamat mga bossing. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Bawi tayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban.
Sa harap